guys, bumalik kami rito sa Siauca, pero nasa ibang lugar kami, hindi kami doon sa dati. Tapos kasama namin ng mga kaibigan namin. Ano, nakawin camping namin to siguro kasi mainit na eh. Ano, kaganda oh. May baba, kasarap, ang ganda. May mga campers din dun sa malayo. Ano yung tent namin oh. Malayo oh. Tent namin yun sa malayo. Ang baba. Yan. Medyo hiningal ako. Nasa taas kasi ako ng bundok ko. Pumanig ako lang mag-isa. Mga kasamaan ko tulog pa. So ayan, ako lang pumanig para exercise. Sarap ng hangin, ang lamig. Pero hindi kagaya ng dati yung lamig kasi ano na eh, pa-summer na rin naman kasi dito. Kagabi umulan, pero night lang ng madaling araw. Sa taas ako ng bundok. Ayan yung baba. So yun nga guys, tinan nyo yung, nakikita nyo yun, yan. Yan yung campsite namin. Yan yung mga tent namin nandiyan dyan. Kaya nandito ako sa taas. Sa taas kung kinakalagyan ko ngayon. Mga kasamahan ko, tulog pa. Mga camping din, nandito sa malayo. Ayun o, nandito sila sa malayo. Nandito sila, malayo. Kasi yung mga kasamahan ko, mga tulog pa. Hanggang ngayon. Nakita ko yung halaman na yan, may bulaklak. Nag-iisa siya dyan. Gagawa at gagawa ka talaga ng paraan para mabuhay. Kahit gaano kahirap. Ganon din naman sa realidad ng buhay ng tao. So, yun nga guys. Nandito ako ngayon sa tuktok ng bundok. Nag-camping nga ulit kami rito sa Wadi Siauca. Pero sa ibang ano naman, sa ibang spot. Itong campingan lang nagiging libangan namin. Relax ng konti. Malayo sa syudad. Mabawasan yung konting pressure sa trabaho. Siyempre sa trabaho naman kasi namin, ewan ko sa kanila kasi sa trabaho ko hindi naman nakawala talaga yung pressure. Doon naman talaga. Kaya pag may time na ganitong pwedeng makalabas, makagala ng konti, siyempre ginagrab namin yung opportunity kasi bihira lang naman to. Hanggang ano lang naman, hanggang winter lang naman, hanggang malamig pa. Summer naman kasi, hindi ka makakapag camping sa summer pag summer dito pag ganito kasi sobrang init, hindi mo kakayanin. Buti nga maganda pa rin yung panahon, hindi siya ganun kalamig, hindi rin naman siya ganun kainit, hindi ganun kadali ang buhay dito, napakahirap. Yun nga lang, ang kitaan dito mas maganda kaysa dyan sa Pilipinas kasi bago mo makuha yung sahod mo, ang dami ng binawas. Dito wala, makukuha mo ng buo yung sahod mo. Kaya ngayon enjoy lang muna. Tsaka na namin naharapin ulit yung pressure. Pagpasok na lang ulit namin sa Monday. Bukas pala yun, Monday. Sunday kasi ngayon, o kagabi pa kami rito. So yun, yung mga kasamahan ko tulog pa hanggang ngayon, doon sila sa baba. Hinintay ko lang sila magising. Hindi nga nila alam na nandito ako sa taas. Kasarap ng pakiramdam. Kaya yung mga nasa Pinas, napakaswerte nyo. Kasi magkakasama kayo dyan. Magkakasama kayo. May nagkakasakit sa inyo. May ano naman problema. Ano man nangyayari. Merong umaagapay. Magkakagapay kayo. Dito sa amin, dito sa malayo, wala. Kailangan alagaan mo yung sarili mo. Kasi pag hindi, ikaw rin ang talo. Kasi wala namang ibang magmamalasakit sa'yo rito kundi sarili mo lang. Kaya hanggat kaya mong ingatan yung sarili mo o yung kalusugan mo, gawin mo pag nandito ka sa malayo. So yun nga, kami kasing mga nandito sa abroad, ewan ko kung pare-parehas kami, pero ako kasi kapag kami ganito pagkakataon na pwede namang makalabas, makagala o makapag-camping na kagaya nito, hindi namin sinasayang yung chance kasi nga bihira lang naman nga kasi to. Priority pa rin namin dito yung trabaho kasi more on trabaho kasi kami dito. Gigising ka sa umaga, papasok ka, uwi ka sa hapon, kakain ka lang, matutulog ka na naman. Kinabukasan, same routine. So once a week, kung makakagala ka, makakalabas ka, keep mo na yun sa sarili mo. Diba? Para ma-repress ka lang ba? Wala namang masama.